Today is World Teachers Day. Dapat nating parangalan ang mga guro. Alam nyo mga kochero, ito real talk to. Kung walang guro, walang presidente, walang doktor, di ba? Wala magiging presidente, wala magiging doktor, wala magiging abogado, wala magiging inyehero, wala magiging mga siyentipiko. Oo, kung walang guro, lahat tayo mga kochero nag-umpisa sa turo ng ating mga guro. So kung wala yan, wala tayong karera ngayon. Ang pagiging guro is a vocation. Vocation guys, vocation. Ibig sabihin, calling. Hindi yung lahat kaya maging teacher ha. Oh, nag-professor ako dati sa college. Ang hirap. Oo, sakit sa ulo. Marcos cites teachers' indispensable role, pushes for inclusive education. Grabe, no? Inclusive. President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday, National Teachers Day, recognized the indispensable role of teachers and called for public support to advance inclusive education. Tunorin natin yung video. Ito yung kumakalat ang weird. Bakit dito sa screen na to? Pero wala bang shot si RTBM man lang o si PTV4? Di ba? Dreaded, and most importantly, the teachers who had recognized our potential before anybody else did. Lahat siguro ng kahit na sino na dumaan sa eskwela, may naaalala, isa, dalawa, tatlo na teacher na hindi nila makalimutan. Meron ako yan. Meron ako ganyan. Na na-inspire ka. Na siyempre, iniisip mo eskwela, gusto mo maglaro. Pero sasabihin sa'yo, hindi, tingnan mo ito, may inspire ka. Meron akong ganyan teacher nung high school. Bilang pagkilala. Oo. Sa naging produkto niya. Ako yung naging produkto niya. Isa sa mga naging produkto pala niya. 2-3 teacher na hindi ko makakalimutan talaga nung high school. Pasaway kasi ako nung bata. Oo. Makulit ako eh. So, marami akong moments na nasa loob ako ng guidance counseling office. So yung nasa guidance office. So yung meron akong dalawang yung guidance counselor ko noon si Mrs. Redondo. Tsaka si Mrs. Guanlao. Yan. Mga mga pinapagal. Nung bata ako, iniisip ko, ba't ako pinapagalitan nito? Pero ngayon nare-realize ko, tama pala yung mga sinabi nila sa akin. Oo. So, yung advisor ko nung fourth year high school ako, si Mr. Montero. Yun, Montero yung last name nun eh. Mr. Montero. Yun, talagang yun. Inupuan ako nun kasi sobrang kulit ko. Lagi ako nadidetention. Tapos, one time, inupuan niya ako. Sabi niya, alam mo, ikaw marami kang ma-achieve, marami kang pwedeng magawa. You just need to apply yourself. Kailangan matuto ka lang na disiplinahin ang sarili mo. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa disiplina na yan. In fairness, tinulungan talaga niya ako sa disiplina na yan. Oo. So, yun, mga kochero. Oo. Tinulungan talaga niya ako noon. So every now and then, papagalitan niya ako, pero merong moral support. So, yun, may mga guro tayo na hindi natin makakalimutan. Yun yung pangalan niya, si Sir Montero. Fourth year high school ako nun. And yung mga tinuro niya sa akin, how to apply myself, disiplina sa pag-aaral, i-apply mo sa disiplina sa trabaho, etc., etc. Yun yung mga isa sa mga naka-impluwensya sa akin kung paano maging mabuting empleyado. Oo. At ngayon, mabuting negosyante. Lahat yun, natutunan ko sa kanya. Paggawa ng schedule, pag-ayos ng oras, paggawa ng mga bagay-bagay ng gano'n. Mga basic na discipline ba ng mga bata. So, shoutout na lang sa mga naging guro natin na nakatulong talaga sa atin habang tayo lumalaki. At pinaganda ang performance mo sa eskwela. Lahat tayo may ganun. From our first steps to the classroom, to our first leap of faith into the world. Sara, ba? You teachers did not just impart the wisdom necessary for us to flourish, you have also instilled in us the values that guide us through life's challenges.
Without your dedication, we would not have a future worth celebrating. As we mark the culmination of the National Teachers Month, we honor the tremendous efforts that teachers have made over the years. But we cannot ignore the difficult realities that teachers face. The constrained resources and the personal difficulties their students bring into the classroom are just few examples. Just last month, we met two teachers who have gone above and beyond the call of duty to improve the lives of their students. Teacher Kyle David Atienza Marinduque brings learning to life with his rolling blackboard, reaching both in-school and out-of-school learners through the outreach and free literacy sessions. Andyan din, Davao City, Teacher June Elias Patalinhog promotes innovation in the classroom. Through his project Kahig, he not only offers essential remediation, but also provides school supplies and nourishment to the children that are in need. Pag pinag-uusapan natin ang mga sakripisyo ng mga teacher, hindi natin makalimutan kung maalala ninyo ng pandemya ng lockdown. Maabutan tayo ng graduation na nasa lockdown. At kaya kung walang lockdown, walang commencement exercise. Ngunit dahan-dahan napapalitaan natin yung mga teacher para dahil naawa naman sila sa kanilang mga graduate, pinupuntahan sa bawat bahay ng bawat graduate. Para ng bawat graduate, magpupustura, mag-aayos, may konting stage, may konting handa, may picture, binibigay yung diploma. Abutan nyo yun. Teacher. Sino sa inyo naka-experience ng gano'n? Yung pamilya nyo naka-experience ng gano'ng klaseng ginawa ng teacher? Oh, uso yun ng pandemic eh. 'Di ba kasi sa mga private school noong pandemic, ang ginagawa online yung ceremonias, 'di ba? Harap ka sa camera, nakatoga ka, etc., etc. Yun na yun, ganoon na yun. Pero merong isang public school lang yata yun eh. If I'm not mistaken. Pero alam ko public school yun eh. Merong isang public school, ang ginawa nila, commencement exercise para ma-feel naman ng konti ng mga estudyante, nagagraduate sila. Pinuntahan sa mga bahay. Diyan ako talaga believe sa mga teachers sa Pilipinas. Laging above and beyond. Ang trato nila sa mga estudyante nila parang anak talaga nila. Oo. So, ngayon, doon naging si Sara ang secretary, walang kwenta. Di ba? Wala siyang kwentang secretary ng DepEd. At kahit wala siyang kwenta, alam naman natin wala siyang kwenta, may pa-message pa sa mga teacher. Ay, tigas ng mukha talaga ni Sara. Oh. Kapal ng mukha. Ayan, oh. May 1 minute pang message ni Sara Duterte. Bayan, ladies and gentlemen, teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. On this World Teachers Day, saya-saya we honor niya, the dedication and hard work of all. Parang saya-saya niya no? Galing kasing bakasyon eh. Ang saya-saya niya no? Galing kasing bakasyon, sunod-sunod ang bakasyon niya eh. Calaguas, tapos nagpunta kay Wangod, di ba? Galing-galing naman yan. There's a pep in her step. Masaya siya eh. Happy eh. Oh, ayan. May smile na yan. Pak! 2 linggong straight. Nakatikim ng Amor, Nimbus Cloud. Amor lang, Amor. Wag na natin dagdagan. Sabi ni Nimbus Cloud. Nakatikim ng Amor. Oh, hanggang doon lang. Wag na natin dagdagan. Bahala na silang magdagdag kung gusto nila. Oo. Sa ako, ganyan lang ako. Baka nakatikim nga naman ng pagmamahal. Nakatikim ng Amor. Si Sara Duterte. Oo, sige. Tuloy natin. Magandang araw sa inyo lahat. You know? On this World Teachers Day, we honor the dedication and hard work of all our educators. We are grateful for the sacrifices you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them to become responsible citizens. Prompter pa. Your tireless efforts in classrooms and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Parang lagi tumutula to si Sara no? Pag naglalabas ng statement. To building a stronger nation. Together,
let's make the theme Together for Teachers echo across the country. Ano yung Let Together us for urge Teachers? our government and private sector leaders and every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty. Let every Filipino child reach their full potential. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Wala namang masama sa salitang syukran no? Pero pag si Sarah nagsasalita, parang ano. Pag si Sarah nagsasalita, parang ang fake. Oo, pag si Sarah nagsasalita, ang fake eh. Paano ko nasabi? At isa pag sinabi kong walang nagawa si Sarah, may ebidensya ako. May ebidensya ako. Paano ko nasabi na walang ginawa si Sarah? Na wala siyang kwenta? Lalo na, ang tigas ng mukha niya, gagawa siya ng video statement niya para sa mga guro, lalo na't naging DepEd secretary siya, pero wala namang siyang na-accomplish. Ito, very fresh. Press na balita to. Oh. DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte sablay. Sino may sabi? COA. Baka wala rin ginagawa ang Commission on Audit, no? Suportahan naman natin ang Commission on Audit kahit walang ginagawa. Sumusuporta nga kayo sa mga Duterte kahit wala silang kwenta eh. Noong 2023, mga kotsero, nagkaroon siya ng 676 billion. 676 billion na 2023 budget. Ano yung laki nakasulat to, 2023 budget. DepEd got 676.1 billion pesos in the 2023 national budget. Mga kotsero, eto sabihin nyo, baka sabihin nyo, si PBBM sineset up si Sara para maging ang lowest performer. Huwag nyo hong sasabihin yan. Oo. Kasi si Sara ang nakakuha ng pinakamalaking budget noong 2023. Huwag na natin isama si DPWH kasi alam naman natin si DPWH puro construction projects yun. Malaki talaga yun. DepEd pala ang may pinakamalaki for 2024 national budget. 2024. So yung for this year. Ang DepEd for this year may 924.7 billion. Return 12.3 billion misused budget, sabi sa COA. Sabi ng COA sa DepEd. Yung doon sa 600 billion, ibalik mo yung 12.3 billion ha. Sara Duterte, balik mo 12.3 billion. Bakit? Anong meron dyan sa 12.3 billion na yan? Yan yun, no? 12.3 billion. Notice of suspension, disallowance, and charges which remained unsettled. Ano ibig sabihin yan? So 600 billion, 12.3 billion ang maling paggastos. Baka pwedeng sabihan siya na ibalik na yung 12.3 billion. Notice of suspension, notice of disallowance, saka notice of charge ang hindi pa nasa-settle. Pero syempre, ang sasabihin nila dyan, alam nyo mga kotsero, ang pagtatanggol na gagawin nila dyan ay ganere. Sabihin nila, hindi pa final yan. Aabot pa yan hanggang Supreme Court. Pag-usapan natin ngayon, yung dapat nila mga patunayan naman sa COA. So may 12.3 billion na already determined by COA na maling gamit. Mali yung gamit. Gumastos kayo sa mga bagay na hindi nyo dapat ginastosan. Or hindi kayo sumunod sa proseso sa paggastos ng inyong budget. Ito na yon yung 12.3 billion. Oo. Kaso hindi pa dyan natatapos sa mga problema ni Sara Duterte. Bakit? Kasi dyan sa 12.3 billion na yan, hiwalay pa tong 7 billion mga kotsero. 7 billion unliquidated cash advances. Ano po yung ibig sabihin ng unliquidated? Ibig sabihin, kumuha ng pera pero hindi nag-issue ng resibo. 7 billion, guys. Unliquidated. Department of Education, naging corrupt. Wala pa dyan yung reklamo ng 19,000 na ghost students, ha? Wala pa. Out pa yun. Ito pa isa. 15.4 billion pesos in delayed, partial, or non-implemented programs, activities, and projects.
and unfilled plantilla positions. Ibig sabihin, 15 billion mga kotsero na mga nahalaga ng proyekto ang hindi nagawa. Ulitin ko. 15 billion pesos na halaga ng proyekto ang hindi nagawa. Kasama dyan, ang mga tao, human resources na dapat ay kanilang kinuha. Actually, kung ako nga dun sa kung ako sa, saan ba to? Sa Quadcom, ay dun sa committee, kay Congressman Chua, tsaka kay Congressman Luistro. Kung napapanood nyo man yung mga videos natin, or kung hindi man, parating nyo sa kanila. Huwag na nila masyadong tutukan yung confi funds. Huwag na yun. Dito sila tumutok. Nagtago sa Calaguas noong panahon ng hearing. Kasi alam ni Sara na yan ang sisira sa kanya. Ano yung saklaw ng 15 billion na yan? Ang saklaw ng 15 billion na yan, mga kotsero, ito sa kabila. Dati ko pa pinupuna to kay Sara, walang naniniwala sa akin. Sabi ko, ilan na ba yung napagawang classroom? Kasi binibuild up Naalala nyo kay Harry Roque, as in build up siya kay Sara nung panahon na yun. Inisa-isa niya kung ano yung mga nagawa na raw ni Sara. Pero, padded pala yung kanyang mga achievements. Kasi, ang binibuild up ng grupo ni Sara, nakagawa daw ang DepEd under Sara's leadership ng 192 classrooms. Oo. Hanggang dun lang yung sinasabi nila. So, nung binalita yun, dami nag-comment sa akin ng mga DDS. O, tingnan mo yung ginawa ni Sara. Ang dami niyang nagawa, 192 na classrooms. My immediate question was, out of how many? Ilang classroom ba ang dapat na nagawa ni Sara Duterte? Oh, walang makasagot sa akin. Ang sumagot si COA. So, ang yabang-yabang ng mga DDS. 192 ang nagawa ni Sara Duterte na classrooms. Oo, walang problema. Out of 6,379. Nakadalawang taon ka. Ang kailangan mong ipatayo ay 6,379 na classroom, pero 192 lang ang nagawa mo. Napakawalang kwenta, di ba? Build up ang mga DDS. 208 classrooms ang nagawa, ang na-repair ni Sara Duterte. 208 classrooms. Out of how many? 7,550? 7,550? Wala ka pa sa kalahati? Buti sana kung nag-50% ka okay pa Kaso hindi 2.75% lang out of 100% ang na-repair na classrooms Binida-bida niya yung last mile schools. Nakatutok ako sa last mile schools. Okay. Only 3 out of 88 last mile schools were completed. Ano po yung last mile schools? Last mile schools, mga kotsero, ito yung mga paaralan sa loob mismo ng kabundukan, yung mga hindi maabot ng DepEd. Yun po yung last mile schools. 88 ang kailangan niyang gawin. Ilan ang natapos niya? 3 sa 2 taon. Sara Duterte is not only the worst vice president the Philippines ever had, but she is also the worst DepEd secretary. Tinalo niya si Briones. Kung nasaan man po kayo ngayon, God bless you, and I'll see all of you later sa ating next Coach Jarrett Live. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, and I'll see you later, guys. Alright, bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?